maharap ito, or ngayon nyo lang naramdaman itong sinasabi nila? Madam Chair, if you, with your The Chair permission. recognizes General Purisima, please. Madam Chair, Your Honor, members of the committee, the Philippine National Police has the PNP Patrol Plan 2030. This is our plan, general plan up to 2030 kung paano po natin ipoprofessionalize ang Philippine National Police. Kaakibat po nito yung mga programa kagaya ng professionalization. Ang nakasaad po sa atin pong reorganization plan na ipinapos po natin sa Kongreso ay yung madiin po tayo dito sa specialization. Ibig sabihin po nito, kung ikaw ay nasa administrative side of the unit, hindi ka na po pwedeng lumipat sa iba't ibang mga units kung saan ka. Dito ka na magko-concentrate on your specialty. So, yun po yung nagiging proposal po natin at inaalis po natin yung mga hadlang at middle level na para bagal lang po sa proseso. And with regard to the budget na nakakarating po na dapat makarating po sa ating mga units sa baba, actually po sa pagpaplano pa lang po, ang ginagawa po na po natin ay tinatanong na po natin kung ano ang kailangan ng mga police stations po natin. Nagsisimula na po yung budget proposal po sa ibaba. Hindi na po dinidikta po sa itaas. Since when ito, Director General? Since Actually, this year or last year? Last year, nag-propose kami yung proposal namin, but it was not acted upon, Your Honor, dahil kumbaga sa ang budget system po natin kasi is we are increasing in increments. What do you mean, hindi inaksyonan nino? Yung hindi po kasi yung budget, Your Honor, na masyadong magiging mataas ang increase ng Philippine National Police. Kaya nga po, yung inkremento ng pagtaas ng budget po namin ay hindi po natugunan lahat ng mga pangangailangan po ng pulis, lalo na po yung mga nasa ibaba. Di ba pwede pong pag-aralan nyo na i-trim yung sa taas para mas malaki sa baba? Karamihan po ng mga budget po ng Philippine National Police ay punta po sa personnel services. Well, it's the same thing all over government. If I'm not mistaken, 65% of the budget, 2 trillion ba yun na budget natin, is for personal services. Yes, Your Honor. At ang kinukukan po natin ngayon is, ngayon po, as of this moment, nagkakaroon na po tayo ngayon ng consultation sa ibaba kung ano talaga yung kinakailangan nilang gawin na activities na mapunduhan para yun po yung hihingin na natin sa susunod na budget. Nagawa po natin in partiality ngayong budget po na ito. Pero dito hindi sa pa, 2014, we can see that. Yes, Your Honor. Yung 2016 na magiging budget po, yun po talaga ang pinopokus na po namin na yung mga suggestions, yung mga pangangailangan po ay nanggaling na mismo sa mga police stations, Your Honor. To add to what Ms. Angsi has mentioned, she feels, if I'm not mistaken, that there is an improvement, at least in terms of crime solution, particularly kidnapping. Of course, I think the VACC would disagree at a certain point, but let me just, for the record, state the data that we have, General Purisima, so that you can verify. As of 2013, the crime volume was 631,406. So the crime rate was 88.8. But 2014, as of June 2014, the crime volume is already at 603.85, and the crime rate year to date, as of June, is already at 100.92. So there's an increase. Especially this is like almost double of last year. In 2012, it was much lower, and in 2011. So it's important now to be able to focus ourselves so that this situation will not worsen. And the reason why I ask this is for your special target,
with regards to allocation of funds and also the goals that you have set for the PNP. Dito po sa ating budget, no, para sa 2015, meron po dito yung performance information, key strategies, safer and more secure peoples and communities. Ang hindi ko po maintindihan dito ay bakit po ang baseline, ang gusto ninyong Safety Improved National Index, no? Ang gusto ninyo, 66% lamang ang feeling safety rating ninyo. Para sa akin, hindi ko nga maintindihan, ito itong feeling safety rating, 66%. It's to make our citizens feel safe 66% of the time. Bakit napakababa po ng inyong target? Alam po ba ninyo yung particular item na binabanggit ko? Tapos, ang gusto din ninyo, crime solution efficiency, 28.56 ang baseline ninyo. Gusto ninyo 5% increase lamang to 29.99. So, pwede po ba kayo mag-react kung alam po ninyo itong mga baseline targets ninyo? Feeling safety rating, if there's anybody in particular who might know about this. Your Honor, may I respond first on the crime volume na pinag-uusapan po natin. Initially, kung titingnan po natin on a 10-year average po yung ating pong crime volume, noon pong 2004, ang crime volume po natin ay nasa 77,000. Noong 2005, 76,000. Noong 2006, 71,000. Noong 2007, 65,000. Noong 2008, 66,000. Dumating po ang 2009, ang naging year volume po natin ay 498,000. Yun po yung nabilang po natin, Your Honor. Tapos noong 2010, meron po tayong 319,000. Noong 2011, 241,000. At 2012, 217,000. Ngayon, itong 2013, ang crime volume po natin ay nasa 846,000 as per police blotter. And kung isasama po natin lahat, pati yung mga nandun po sa barangay, umaabot po ito ng mga more or less nasa 1.2 million, Your Honor. Bakit po ganito ang statistics natin sa crime? Bago niyo po ituloy, dagdag niyo na rin, Madam Chair. For 2014, nangangalahati pa lang tayo, nasa mga 603,000 na, ano? Yes, okay, sige. Ituloy niyo po. Bakit po ganito yung ating crime statistics? Sa atin pong pag-aaral, Your Honor, nung bago po tayo naupo bilang hepe ng Pambansang Pulisya noong 2012, nagpa-survey po tayo sa SWS. Kung ilan ang nire-report ng mga kababayan natin na krimen sa ating mga kapulisan. At lumabas po sa survey nila na only 15% of the total crime volume is being reported to the police. Ibig sabihin po, napakababa po yung reporting na nangyayari po noong mga panahon po na yon. At katumbas na rin po noon na masabi natin na yung mga ibang mga police stations ay hindi po nagre-report din ng tamang statistika sa kanilang mga headquarters during those times. Kasi pagdating po sa rating ng mga police stations during those times, pagka mataas ang crime volume mo, nire-relieve ka. Ganun po yung pamamaraan na nangyari po noon. That is why, kung makikita po natin sorry po, General Purisima, may nabanggit din kasi po si Secretary Mar na ngayon, meron din performance indicators dun sa mga heads ng iba't ibang presinto. Na pag mataas din, ganun din yung mangyayari sa kanila. Kaya nga sinasabi namin, pag-ingatan na hindi talaga maitatago yung mga blotter o yung mga nire-report kasi nga, baka bumalik na naman tayo nga doon sa sinasabi nyo, hindi magre-report. So, ano po ba yung talagang nangyayari ngayon? Ganito po, yung Madam Chair, Your Honor, is binabantayan po natin ngayon lahat ng mga police stations na tama ang kanilang... Paano nyo po ginagawa yun? Meron po tayong audit teams na nanggagaling po sa Directorate for Investigation
and detective management sa national headquarters na pinupuntahan yung mga police stations natin at least sa loob po ng 1 linggo, 2 police station at random. Hindi po pinipili, hindi po naka-state kung sino next week. Meron po itong linggo na to, may para bang palabunutan na lang. Ikaw nabunot ngayon, ikaw inspection. Hindi, maganda po yun. Maganda po yun. Pero kailangan may backup din kayo. Kasi alam niyo po, kung at random, hindi naman mapupuntahan lahat yan. May nag-report. Pwede naman ikubli yung report na yun. Wala naman palagi dun yung sinasabi niyo yung representative. Kaya nga isa po dun sa minumungkahi namin. Kung sino yung kumukuha ng blotter, may CCTV camera palagi dapat doon. At yung CCTV camera na yon, nagre-record kung sino yung pumapasok sa presinto para nga madetermina kung mare-reconcile mo yung mga reportage of crimes dun sa mga actual na nagpa-blotter or hindi. Isa po yan sa minumungkahi namin para ipasa dun sa budget, maipasa po yun. At ang pwedeng gawing counter-check po dito, pag ang USB po o kung ano man yung ginagamit para i-record yung mga comings and goings dun sa presinto, pag hindi po naka-on yung CCTV, sira o ano, yun po ay counted against the precinct. Hindi po ba mas okay din yon kasi human error mas mababawasan? Posible po, Your Honor. At yan po ay isa sa mga gagawin po namin. Pag-aralan niyo po yun. Baka makatulong talaga sa inyo. In addition to that, Your Honor, we are also going to present to furnish the complainant a copy of the criminal incident reporting form na ibibigay po natin sa biktima na meron na siya kaagad kopya kung ano ang inireport niya. Para may resibo na po siya. Para may resibo na po Oo, siya. tama. Maganda po nga yun. Pero unang-una, hindi siya magkakaresibo kung hindi naman siya nag-file, no? Kaya may mga bagay din na mas maganda, naka-record na para pag nag-audit tayo, makikita natin, ano nangyari dito? Ba't hindi natuloy, hindi nagpa-blotter? Anong storya dyan? Oh. Is that program in place already? Or, We are doing that. you're doing it already? Your Honor. No, the CCTV hindi pa lahat. CCTV hindi pa. Pero yung parang resibo nung pagbibigay blotter, ng- nung reportage, meron na. Yes, sir. Ginagawa na natin. But, Madam Chair, if you don't mind, may we listen to the DACC because we have some complaints that I think... Very General- quickly, because I know the VACC might have a different view of what Ms. Angsi has presented, but I would like to finish this on the matter of the budget. With regards to your baseline targets, it's quite disturbing